Narito ang mga balita sa araw na ito. Bagyong Gaimi, hinagupit ang China. Hinagupit ng Bagyong Gaimi ang lalawigan ng Fujian sa China nitong Biyernes na nagdulot ng malakas na ulan at hangin at naging pinakamalakas na bagyo ngayong taon habang umuusad ito patungo sa loob ng bansa. Ayon sa Xinhua, naapektuhan ng bagyo ang halos 630,000 na tao sa Fujian, China, kung saan kalahati sa kanila ang kinakailangang lumikas. Nakapatay ito ng ilang dosenang tao sa Taiwan at pinalala ang mga pag-ulan sa Pilipinas. Dahil sa bagyo, 72 bayan sa Fujian ang nakapagtala ng precipitation na lumampas sa 250 mm kung saan umabot ang pinakamataas sa 512.8 mm ayon sa mga lokal na ahensya ng panahon. 水直到一下子10点钟就整个到了这里了，床不淹掉了就到了下午5点，整个一层楼床不淹掉了。这个事情就能怎么那个？我们没有这里给通知，你或者告诉我们把货转移是吧？转一点货，留一点东西也好一点了，也心里舒服一点了。你成这个样子，有家怎么有活？怎么活下去？你说我们本来就利润低这些东西，你就这样子搞，我们真的是了。 怎么活下去这个人？ At narito naman ang mga balita sa ating bansa. Kasunduan sa ayungin, oksna sa China, Manalo. Nagpulong si Philippine Foreign Secretary Enrique Manalo at Chinese Foreign Minister Wang Yi kasabay ng ministerial meeting sa Laos at parehong kinumpirma na igagalang ang kamakailang na pagkasunduang arrangement sa mga resupply mission sa Ayungin Shoal. Matatandaang nagsagawa ang Pinas ng rotation at reprovisioning mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong Sabado at wala namang naiulat na insidente, ayon sa pahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA. Ginamit sa misyon ang barkong MV Lapu-Lapu na sinamahan ng barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cape Engaño. Binigyang linaw din sa ginanap na pagpupulong noong Biyernes ng gabi sa kabisera ng Laos na Vientiane ni Manalo at Wang na ang pansamantalang kasunduan sa Ayungin na kilala rin bilang Second Thomas Shoal ay hindi makakaapekto sa posisyon ng teritoryo ng Pinas at China sa South China Sea. Resupply mission ng Pinas sa West Philippine Sea tagumpay sa ilalim ng bagong kasunduan. Ipinagpatuloy ng Pinas ang resupply mission para sa maliit nitong Navy contingent sa Ayungin Shoal kamakailan at naging matagumpay ito. Ayon sa Department of Foreign Affairs, isang linggo matapos pumirma ng pansamantalang kasunduan kasama ang China. It was the first ROR mission conducted under the ambit of the understanding reached between the Philippines and the People's Republic of China on principles and approaches for the conduct of ROR missions in Ayungin Shoal for the purpose of avoiding misunderstandings and miscalculations without prejudice to national positions. Saad ng DFA, ang ROR ay acronym ng Pinas para sa Rotation and Reprovisioning Mission sa Shoal. Samantala, ginamit sa nasabing ROR mission ang barkong MV Lapu-Lapu kasama ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cape Engaño. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. Celine Dion, balik entablado sa 2024 Paris Olympics. Nagbalik si Celine Dion sa live stage nitong Biyernes para sa opening ceremony ng Paris Olympics, kung saan siya'y umawit ng klasikong kanta ni Edith Piaf na In Alam upang tapusin ang seremonya. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me la demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi. Matatandaang hindi na nag-perform ng live ang Canadian singer mula pa noong Marso 2020 matapos ang huli niyang performance sa New Jersey. Kaya naman itinuturing na isang pasabog ang kanyang pagtatanghal sa Paris Olympics. Noong huling bahagi ng 2022, ibinunyag ng 56 anyos na singer na mayroon siyang isang rare neurological disorder na tinatawag na stiff person syndrome na nagdudulot ng muscle spasms. Dahil sa kanyang karamdaman, kinansela ng multiple Grammy winner ang lahat ng kanyang mga tour dates para sa 2023 at 2024.
Si Dion na kilala sa theme song ng pelikulang Titanic na My Heart Will Go On ay unang nakita sa Paris noong Martes na nagtulak ng mga espekulasyon na siya ay magiging bahagi ng kaganapan sa pinakahihintay na 2024 Paris Olympics. Andy, sumusunod na sa yapak ni Jacqueline. Naging emosyonal si Andy Eigenman nang balikan ng mga birthday party na inihanda para sa kanya ng yumaong aktres at inang si Jacqueline Jose nung siya'y bata pa. Ito ay kasabay ng paghahanda niya para sa ikalimang kaarawan ng anak na si Lilo. Ibinahagi ni Andy sa Instagram ang inihanda niyang party ni Lilo na nagpaalala sa kanya kung paano siya lumaki sa mga birthday celebrations na DIY ng nanay niyang si Jacqueline. Pagbabahagi pa ng aktres at content creator, ginanap ang kanyang mga party sa kanilang bahay, kasama mga pamilya, mga pinsan at mga matalik na kaibigan. Back then, I didn't think anything of it. They weren't anything grand, no cool acts or fancy giveaways like at the ones we would get invited to. But now looking back, I realized how lucky I was to have a nanay as punong abala as she was, who in her own ways always made sure I had a birthday to remember. Saad nito. Each birthday I spent with my friends, laughing our butts off, pulling all-nighters fooled by our sugar highs was a core memory for sure. And this is all thanks to her. I will always have a vivid picture of her mischievous smile as she take a peep in my room to check up on us. The look of ayayay but go ahead and ransack the house anyways. Dagdag pa ng aktres. Pagbibida ni Andy. Sumusunod na raw siya sa yapak ng ina sa paraan nito ng paghahanda para sa kanyang mga birthday parties. Maraming netizens naman ang nakarelate at naging emosyonal sa ibinahagi ng aktres. Natuwa rin ang mga ito sa kung paano sinasanay ni Andy ang mga anak sa simpleng pamumuhay. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.